So, ano ba yung magandang BPO first work experience? Non-voice or chat account or voice account? I highly suggest, guys, go for the voice account kasi ang chat kasi ano lang yan eh. Diyan talaga yung mga scripted, copy-paste lang. Okay, hindi kayo matcha-challenge. Si copy-paste lang. And then, ang advantage doon is matitrain ka na maging mabilis na mag-type. Okay, mabilis na mag-explain into words. And make sure, mabilis ka talaga mag-reply kasi ayaw ng mga like foreigners na ang bagal magbigay ng resolution. Ganun. And dapat, ano ka din, magaling ka sa computer if ever. Kailangan nila lang screenshot ng ganito, ng ganyan, na allowable naman na magbigay ng screenshot. Okay, ganun. Kasi hindi naman lahat pwedeng bigyan si customer ng screenshot. Lalo na if it is prohibited sa company policy niyo or LO, line of business, restrictions ka And then, sa voice kasi, mas mai-enhance mo yung communication skills mo verbally, like yung tone of voice mo. Di ba sa chat, wala naman tone of voice, di? Di ba? Akala ng customer, ba't galit to? Ba't nakakaps lang? O ganun. Pero sa boses kasi pwede mong malalaman if yung customer ba galit, yung ano, ganito. Yes, nalalaman din naman natin galit si customer sa chat kapag caps lock, tapos nagsisay na ng mga bad words. Ganun. But sa voice kasi, mas mai-enhance mo on how you pronounce words, mga intonation, yung grammar mo, ay, mali. Or, makakarinig ka pa, like, ganito pala yung tamang pronunciation ng ganito, ganyan. Kasi narinig mo mismo kay customer, ganon. Like, minsan, if ever idle or walang agad pumapasok ng customer, minsan, inuulit ko yung sinabi ng customer na, ang ganda niya pakinggan para sa akin. Ganon, nagpa-practice ako na, it's like this. And like, hello, ganun. Like, nagpa-practice ako na gayahin yung accent. Lalo na kapag meron ako narinig na accent ng customer na, uy, bongga, ang galing nun ah. Tapos, magpapaano ako kay Tia Tiel, mag-ano nga ako mag-call listening. Gusto ko kasi yung accent ng tapos mag-coaching na lang din tayo, yung ganun. Ganun. And then, tawag dito, alam mo kung paano i-work out yung dead air, yung fillers, ganon. Kasi dun mo lang siya ma-apply talaga kapag voice account ka. Wala namang fillers or dead air sa chat, guys. Kasi scripted lang naman yan. Hintayin mo. Kapag tapos na mag-text ka, tapos reply ka agad. Tapos malalaman agad yun nila. If ikaw ba talaga yung kausap nila or yung chatbot? Kasi feeling nila parang chatbot kasi ang tama ng grammar, tapos naka-bullet form pa. Okay, napi-paste mo lang yan dyan sa nyo, sa knowledge base. Unlike sa voice, you need to know how to decode an instruction and tell it to the customer in layman's term. Okay? Hindi pwedeng i-verbatim mo yung sabihin. Talaga, kasi malalaman yan nila if nagbabasa ka or hindi. Okay? And then, sa voice account din is tawag dito, minsan lang example, kapag maganda yung boses mo, minsan, yung mga customer yung lalandi sa'yo, guys. Magpalalaki ka man or babae, meron tayong customer na lalandi. Magugulat ka na, magka-compliment si customer na, oh, I like your voice. Where are you from? Ganon. Tapos, mag-end mo lang ko, mapapasabi ka lang talaga, Diyos ko, Lord, magkakaroon siguro ako ng kabit din. Like, Diyos ko, Lord, yung temptation. Ganon. Like, pero if you are sa voice account din, guys, is malalaman mo or matitrain mo yung sarili mo on how to build rapport or connection kay customer kahit hindi mo nakakita yung niya, yung body language niya, like, based lang din sa tone of voice. Like, you know how to decode a message without being literal. Ganun. Kasi meron mga customers na nagbibigay ng mga idiomatic expression. Ganun, sasabihin na, don't go around the bush. Narinig mo, ano meaning? Yung kaibigan ko doon, AI, gano'n. Don't go around the bush. Like, ayaw nila yung paligoy-ligoy. Gano'n. Gusto straight to the point. Doon. Doon mo na, ganyan pala yun. As in, nalawak talaga yung verb, yung vocabulary. And, ang kagandahan kasi sa tawag dito, voice account is kapag napunta na kayo sa voice account yung first nyo na work experience sa BPO, hindi na kayo mahihirapang mag-transition sa ibang line of business. Like, kapag napunta kayo sa back office, napunta kayo sa chat, napunta kayo sa sales, kaya nyo na. Kasi,
kung marunong kayo on how to decode messages through verbal cues or clue, and marunong kayo mag-construct ng grammar verbally, then kaya nyo din yang isulat or i-type, 'di ba? Ganun talaga 'yan. Mas maganda talaga na verb tawag dito, voice account. Kasi mas dun talaga mag-i-enhance yung communication skills nyo. And wag ka talaga kayong matakot, Wag na wag talaga. Embrace it. I know it will be very difficult, but it will all be worth it. Okay? And if you want more BPO tips like this, I always share it here sa TikTok account ko, and you may also follow me in the Red app. Okay? Kasi din ko din ina-upload yung mga very, very long, sige, try ko nga yung mga pa-vlog-vlog na yan. Gusto ko din talaga kasing kumita talaga sa YouTube. Wala lang, kumita na while being entertained, na ganito pala yun. Ganun. Para at least man lang, when I get old, diba, masasabi ko, ito pala yung pinaggagawa ko dati. Diba? At least yun kang parang memories. Tapos ginandahan mo pa yung pag-edit na, ay, ganyan pala yung mga suot ko dati. Ganyan pala ako magsalita dati. Ganyan pala ako tumawa dati. Ganyan pala ako ganito, ganyan, diba? Like, ay, yan pala yung mga tools na ginagamit ko. Ay, ang pangit pa ng microphone ko. Ay, ang liit na ng microphone ko dati. Ngayon, ganito na ako, diba? Like, at least you would see yourself. Like, I'm improving, diba? So, if you want, guys, you may also start. Sabayan niyo ko. So, yeah, if you wanted more videos like this, just follow for more videos. And kita kits on the next videos.